Panyero Stories. Babe, sino yung babaeng tumatawag sa cellphone mo? Ha? Yan ba? Wala yan. Isa sa makukulit na client ko. Huwag mo na lang sagutin. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Client? Pero nakailang tawag na siya eh. Baka importante yung sasabihin niya, babe. Sagutin mo kaya muna. Babe, kasama kita ngayon. Gusto kong ilaan ng oras ko na to sa'yo ngayon na magkasama tayo. Di ba sabi ko nga quality time? Kaya bakit ko naman sasagutin yan? At this moment, ikaw ang priority ko, okay? Napaka-sweet naman ng babe ko. Natouch naman ako sa sinabi mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Kasi lagi mong ipinaparamdam sa akin na mahalaga ako. Oo naman babe. Kahit busy at pagod ako sa work, ikaw ang lagi nasa isip ko. Ganun kita kamahal eh. Mabuti naman at na-appreciate mo pala ang effort at pagmamahal ko. Feeling ko nga, ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Babe, sana wag kang magbabago ha. Kasi hindi ko kakayanin kapag nawala ka pa sa akin. Hindi ako mawawala babe. Kamatayan lang ang tanging makakapaghiwalay sa ating dalawa. Hinawakan ni Justin ang isang kamay ko at hinagkan. Masaya ako na nakatitig sa kanya habang kasalukuyang kaming nasa kotse. Papunta kami sa isang fine dining restaurant. Lunchtime break naman, kaya napagkasunduan na naming kumain sa labas. Ito rin kasi ang araw ng aming 11th month anniversary. Isang buwan na lang at magdadaos na kami ng first year anniversary namin. Masasabi kong perfect ang relasyon na meron kami ni Justin. Bilang lang sa daliri na nagkakatampuhan at nag-aaway kami, panyero. Siya ang unang sumusuyo sa tuwing may alitan kami. Consistent din ang panunuyo niya. Kahit magkarelasyon na kami, ay para pa rin niya akong nililigawan sa araw-araw. Babe, happy 11th monthsary ah. Gift ko para sa'yo. Halos lumuwa ang mga mata ko nang iabot sa akin ang isang maliit na paper bag na may ribbon na kulay pula. Kahit hindi ko pa binubuksan, mukhang alam ko na kung ano ang laman nun. Galante si Justin sa pagbibigay ng regalo at sa mga dates namin. Kaya hindi ko rin napigilan na mahulog ng sobra ang loob ko sa kanya, panyero. It's my turn, babe. Ito naman ang gift ko for you. Sana magustuhan mo. Kahit wala kang regalo, mamahalin pa rin kita. Higit pa sa kaya kong ibigay. I love you, babe. I love you too, babe. Kulang na lang ay langgamin kami ni Justin, panyero, ng mga sandaling yon. Kagaya ng dati, ay masaya na naman ang naging date namin. Pagkahatid niya sa akin sa office kung saan ako nagtatrabaho, ay nagpaalam na itong babalik na rin sa opisina kung saan din ito pumapasok. Bago tuluyang umalis si Justin, ay napansin ko na panay na naman ang vibrate ng cellphone niya. Napansin ko rin ang kakaibang iritasyon sa muka ng gwapo kong nobyo. Isa na walang bahala ko na lang yun at saka pumasok na sa loob ng building. Mukhang ang saya-saya mo ngayon ah. Lumabas ba kayo ni Justin? Oo. Nag-lunch date lang kami. Alam mo na, nag-celebrate ng monthsary. Ganun ba? Kaya naman pala, ang blooming mo ngayon eh. Ganun yata talaga kapag may nagmamahal at nag-aalaga. Nakakainggit naman si Justin. Ang swerte niya sa'yo. Swerte rin naman ako sa kanya eh. Saka, ano ka ba, Mike? Mahahanap mo rin ng babaeng para sa'yo. Nahanap ko na nga eh. Kaya lang, nahuli ako ng dating nung nakilala ko na siya. Ay, talaga? Ang saklap naman pala. Pero malay mo naman, Mike. May iba pang darating. Alam mo na, marami pa namang ibang babae dyan, Mike. Marami ka pang pagpipilian. Kung ganun lang sana kadali na humanap ng iba. Pero wala. Siya pa rin ang mahal ko eh. Kung hindi lang naman din siyang makakasama ko, di bali na lang. Magiging single na lang ako forever.
Ay nako, yan ka na naman sa kawalang pag-asa mo eh. Tara na nga, back to work na muna tayo. Habang nakatitig ako sa computer, ay ramdam ko ang kakaibang titig sa akin mula sa paligid ko. Iginala ko ang mga mata ko sa buong opisina. Nakita ko na halos lahat ng kasamahan ko ay abalang-abala na nakaupo sa mga cubicle nila. Inuunat ko ang mga braso at pinatunog ang leeg para mawala ang nararamdaman kong pangangalay. Hanggang sa naramdaman ko ang dalawang kamay na marahang humihimas sa mga balikat ko. Medyo i-hard mo pa ng konti. Yan, ganyan. Grabe. Ang relaxing naman ang ginagawa mo, Mike. Alam na alam mo kahit nakapikit ka. At hindi ako nagsasalita. Dahil ikaw lang naman ang bukod tanging gumagawa niyan sa akin eh. Saka naamoy ko yung perfume mo. Wow kabisado mo rin pala pati ang amoy ko. Oo, kabisado ko. Kaya sige, idiin mo pa ng konti dyan. Medyo nangangalay kasi eh. Gusto mo, magpamassage tayong dalawa minsan? Isama natin yung ibang mga ka-office mate natin. Reward natin sa sarili natin sa almost 1 month na pagsisipag sa trabaho. Gustuin ko man pero alam mo naman, hindi papayag si Justin. Gusto nun na kaming dalawa lang magkasama sa ganyan. Hindi ka ba nahihigpitan kay Justin, Joanna? Kasi, ang dami niyang bawal na sinasabi sa'yo eh. Hindi naman. Ang sweet niya nga eh kasi mas gusto niya na kami ang magkasama kaysa nilalaan niya sa barkada ang oras niya. Sa bagay tama ka. Pero simula kasi nang maging kayo ni Justin, hindi ka na namin nakakasama sa gala at banding sa labas eh. Buti pa yung ibang may asawa at anak na katrabaho natin. Pinapayagan naman ng mga asawa nila. Eh ikaw, lagi kang hindi pwede. Laging may harang. Nagpakawala ko ng malalim na buntong hininga. Saka inikot ang swivel chair ko para mapaharap ako kay Mike. Iba na kasi ang priority ko sa ngayon, Mike. Iniiwasan ko lang na mag-away kami. Pinipili niya ako makasama kaya gumaganti lang din ako. Pinipili ko rin siya tuwing libre at may bakanting oras ako. Sana lahat ng babae kagaya mo ang mindset. Teka, merienda na pala. Gusto mo ba ng ice choco o kaya kape? O order at magpapadeliver ako? Hindi na. Abuso na ako niyan kasi lagi mo ako nililibre. Parang magkano lang naman yun eh. Di ko naman ikahihirap yun, no? O sige, ikaw ang bahala. Kape na lang ang sa akin. Amerikano. O sige, wait lang. Tatanungin ko lang yung iba kung magpapasabay sila ng order. Balikan kita ha. Nang umalis si Mike Panyero, ay napansin ko ang kakaiba at nanunuksong tingin ng mga kasamahan namin sa trabaho. Meron pang sumisipol at kumakanta ng love song. Hindi ko alam kung bakit nilalagyan nila ng mali siya ang pagiging magkaibigan at malapit namin ni Mike sa isa't isa. Alam naman nila na may boyfriend na ako, pero hindi pa rin sila tumitigil sa panunukso sa aming dalawa. Mabuti na lang at hindi napipikon si Mike. Tinatawanan at nginingitian na lang niya ang mga naririnig niya. Uwian na naman. Ay, sa wakas makakapagpahinga na. Nakakapagod ang maghapong trabaho. Ano Joanna, hindi ka ba talaga sasama sa amin? Hindi na, Mike. Susunduin ako ni Justin ngayon eh. Paminsan-minsan mag-unwind ka naman kasama namin. Miss ka na namin kasama eh. O sige, sa susunod magpapaalam ako kay Justin. Pero sa ngayon, kayo na lang muna ha. O paano, enjoy kayo. Nakangiti kong tinapik si Mike. At yun ang eksaktong tagpo na naabutan ni Justin. Biglang huminto ang kotse nito sa tapat namin, sa labas ng opisina. Sige Mike, dito na ako. Babush! Pagkaupo ko sa tabi ni Justin, ay akma ko na sana siyang hahalikan sa pisngi. Pero iniwas nito ang muka at malamig ang ekspresyon ng mga mata na sumulyap sa akin. May patapik-tapik ka pa ng braso sa katrabaho mo ah. Babe, ano ka ba? Don't tell me nagsiselos ka kay Mike. Normal na reaksyon ko to. Lalaki ako. At alam ko yung mga titig at ngiti niya sa'yo, no? Ano ka ba? Wala kang kailangang pagsilosan.
Mike is just a coworker and a friend. Oo. Sa'yo ganun ang tingin mo sa kanya. Eh si Mike ba? Ganyan din ang nararamdaman sa'yo? Don't be so naive. Wala kasi akong mali siya at ayaw kong pag-isipan siya ng masama. Mabait at mabuting tao si Mike, ano ka ba? At ipinagtatanggol mo pa siya talaga. Mabilis na pinaharurot ni Justin ang kotse, Panyero. Ako naman ay halos atakihin ng nerbiyos dahil parang antulin talaga ng takbo namin. Napahawak ako sa seatbelt habang walang magawa kahit na anong awat at pigil ko sa kanya. Hanggang sa muntik na kaming mabangga ng truck. Hindi ko napigilang humagulgol ng iyak habang nakatakip ang dalawang palad ko sa mukha ko. Babe, I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emotions ko. Hininto ni Justin ang kotse sa gilid ng kalsada at saka ko kinabig para yakapin. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak nun, Panyero. Muntik na tayong mamatay, Justin. Ayoko pang mamatay. Shh! Tana babe, tana. Oo, alam ko kasalanan ko. Hindi ko na uulitin to, promise. Hindi ko alam kung bakit nagsiselos ka kay Mike. Hindi na nga ako sumasamang lumabas sa kanila kahit tinaaya nila ako. Kasi ayokong magselos ka. At baka mamaya pagawayan pa natin yun. Yeah, I know, babe. Kaya nga nagsusorry na ako, di ba? Babe, mansa rin natin ngayon. Ayoko masira ang gabi na to. Okay, babawi ako sa'yo. Gusto mo bang kumain muna tayo o mag-chill dun sa paborito mong resto bar na may live band? Ikaw ang bahala kung saan mo gustong pumunta tayo. Ikaw talaga. Muntik na tayo makipagkita kay San Pedro. Oo nga eh. Pasensya ka na talaga, late ko na na-realize. Kung nagkataon, magiging totoo ang kasabihan na till death do us part. Ano ka ba, Justin? Ang bata pa natin para mamatay. Tapos sa ganitong paraan pa? Parang hindi ko matatanggap. Marami pa akong pangarap sa buhay, no? At para sa ating dalawa at sa future natin. Babe. Kung pwede sana iwasan mo na lang si Mike. Ayoko na nakikipaglapit ka sa kanya. Pati na sa ibang lalaki ha. Alam mo naman diba na siloso ako kasi gusto ko. Akin ka lang. Ay nako. Kung yan ang gusto mo, babe, sige. Gagawin at susundin ko naman. Mahal na mahal kita, babe, at ayoko mawala ka sa akin at masira ang relasyon na meron tayo. Nang gabing yon, ay kumain kami sa isang resto bar. Habang masaya at sweet na nagsusubuan, ay nakikinig at nanonood kami ng tumutugtog na banda sa harapan. Hindi gaano karami ang tao, pero maririnig ang mga ingay ng nagsisigawan na kagaya namin na kumakain din. Ang iba ay umiinom. Babe, may tumatawag yata sa phone mo. Sagutin mo kaya muna, baka importante yan. Ay nako, hayaan mo lang babe. Tsak na isa na naman yung makulit na kliyente. Kaya nga sagutin mo muna. Para hindi tawag ng tawag. Okay, sige. Teka lang babe ha. Nang tumayo si Justin, nagmamadali itong pumunta ng CR. Ako naman ay nakaramdam din ng tawag ng kalikasan, kaya pumunta na rin ako ng CR. Halos magkatabi lang ang CR ng babae at lalaki. Bago pa ako makaliko sa CR, ay narinig ko na ang boses ni Justin. Pwede ba Han, mamaya ka na tumawag. Nasa labas ako. May dinner kasama ang boss ko. O sige. Bukas susunduin kita, promise. Oo na, wag ka na magtampo. Okay, sige. Okay, sige po. Okay. I love you. Kahit na maingay sa paligid ay malinaw kong narinig ang lahat ng sinabi ng nobyo ko sa kausap niya sa cellphone niya. Para hindi malata, ay nagmamadali akong bumalik sa table namin. Muntik pa akong matapilok sa ginawa kong pagtakbo. Nang makaupo ako, ay mabilis kong ininom ang tubig sa baso. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko at nanikip ang dibdib ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka mahalata ako ni Justin na may alam ako o meron akong narinig.
Mas gusto ko na makasiguro sa hinala at kutob ko. Babe, pasensya na. Hindi na siguro tatawag tong kliyente ko. Sinabi ko nakasama kita at bukas na lang kami mag-set ng meeting. Ganun ba? Okay lang naman, babe. O sige, kumain ka pa ng kumain. May gusto ka pa bang orderin? Wine o tequila? Baka gusto mo. Wag na, babe. Okay na lahat ng to. Ang importante naman sa akin yung kasama kita. Happy Mansari ulit sa atin, babe. Mahal na mahal kita. Thank you, babe. Mahal na mahal din kita. Babe, okay ka lang ba? Para kasing namumutla ka eh. Wala to. Naaalala ko na naman kasi bigla yung nangyari kanina. Nagulat pa ako nang biglang hawakan ni Justin ang kamay ko. Alisin mo na sa isip mo yun, okay? Hindi na mauulit yun, promise. Oo, babe. O sige na. Tapusin na natin tong pagkain natin. Gusto ko na rin kasing umuwi at magpahinga. Nakakapagod kasi maghapong trabaho ngayon. Pagkatapos naming kumain ay hinatid na ako ni Justin sa kondo na tinutuluyan ko. Hindi ko na siya inayang pumasok sa loob dahil parang nagmamadali at aligaga rin siya. Nang makapagbihis ay nanlulumong nahiga ako sa kama. Gumugulo pa rin sa isip ko ang narinig ko kanina. Bakit hindi ko nahalata na may ibang babae ang boyfriend ko? Gaano na ba niya ako katagal na niloloko? Maraming tanong sa isip ko na alam ko na tanging si Justin lamang ang makakasagot. Ang isa pang inaalala ko, ano ang gagawin ko kapag napatunayan kong totoo nga na may iba siya bukod sa akin? Kaya ko bang hiwalayan siya o papipiliin ko siya kung sino ang mas mahal niya sa aming dalawa? Joanna? Joanna? Okay ka lang ba? Ikaw pala, Mike. Oo naman. Kasalukuyang kaming nasa pantry. Nagtitimpla ko ng kape nang biglang pumasok si Mike. Nagtimpla rin ito ng kape niya. Habang hinahalo ko ang kape ko, ramdam ko ang ibang titig ni Mike sa akin. Inaantok ako habang nasa trabaho dahil nahirapan akong makatulog nung nagdaang gabi. Joanna, nag-away ba kayo ni Justin? Para kasing mugto yung mga mata mo at kulang ka sa tulog. Hindi kami nag-away. O sige, dito muna ako, Mike. Joanna, sandali. Kung kailangan mo ng kausap, huwag mong kalimutan na lagi ako nandito ha. Handa akong laging makinig at samahan ka. Sige, salamat. Hindi ko na hinintay pang magsalita uli si Mike. Lumabas na ako sa pantry at bumalik sa cubicle ko. Habang abala ko sa harap ng computer, ay saka naman nag-vibrate ang cellphone ko. Babe, hindi na nga pala kita masusundo mamayang out mo May meeting kasi ako sa kliyente ko at baka gabihin ako ng uwi. Mag-commute ka na muna, okay? Sinungaling ka. Bakit di mo pa aminin yung kabit mo ang susunduin mo? Babe, ano yun? May sinabi ka? Babe? Babe, ano ba yun? Alam ko na busy ka pero... Oo, babe. Sorry. Medyo busy kasi ako sa ginagawa ko kaya hindi agad ako makasagot. Sige, okay lang kung hindi mo ako masusundo. Update mo na lang ako mamaya. Kapag nakauwi ka na, okay? Sige. Thank you, babe. Ikaw rin I-update mo ako mamaya kapag nasa kondo ka na Love you. Nang mamatay ang tawag, ay humigpit ang hawak ko sa mouse na nasa table ko. Hindi ko alam kung inis, galit o panibughuba ang nararamdaman ko. Mike, pwede ka ba tonight? Saan tayo pupunta? Kakain at iinom ng konti. Kung gusto mo lang naman. Kung hindi naman pwede, kahit next time na lang. Hindi. Pwede ako. Ikaw pa ba ang tatanggihan ko? Baka naman napipilitan ka lang. Hindi nga, okay nga lang. Ikaw talaga Nung nakaraan ka pa nga namin inaaya ikaw lang naman ang ayaw sumama sa amin Okay lang din ba kung
Tayong dalawa lang lalabas. Tayong dalawa lang? Sure. Alam ko na may problema ka. I-share mo yan sa akin para kahit papano, makaluwag-luwag sa kalooban mo. Ganun ba talaga kalata na may problema ako, Mike? Kilala kasi kita, Joanna. Kaya kahit itago mo pa yan, alam ko. O ano, tara na ba? Sige. Magre-retouch lang ako ng mukha. Pagkatapos kong magpunas ng powder at lipstick, ay saka ko nagwisik ng pabango. Sabay kaming lumabas ni Mike sa opisina. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto ng kotse. Nakarating kami sa isang resto bar na lagi naming pinupuntan kasama ng iba pa naming kaibigan at katrabaho. Habang nakaupo, ay tahimik kaming kumain na magkaharap. Walang salita na namutawi sa amin. Nabasag lang ang katahimikan nang makainom na ako ng alak. May tanong ako, Mike. Paano kapag nalaman mong niloloko ka ng taong minahal mo ng sobra? Depende kasi sa klase ng panloloko yan, Joanne. Kung sa maliit na dahilan lang, mapapatawad ko pa siya, pero kapag cheating, aba hindi. Nagawa niya akong lokohin at ipagpalit sa iba. Ibig sabihin, hindi niya ako totoong mahal. Ang tunay na nagmamahal, Joanna, hindi iisipin o gagawin na lokohin ka. Cheating is a choice, not an option. Hindi mo siya patatawarin? Kahit na humingi siya ng tawad at magmakaawa sa'yo? Paano kung willing naman na magbago? Kaya kong patawarin pero hindi ibig sabihin na makakalimot na ako. At hindi porket pinatawad ko magiging okay na kami ulit. Hiwalayin ko pa rin siya kasi nagawa niya na akong lokohin sa una. At alam ko na uulit-ulitin niya pa rin yun. Tsaka Joanna, iba-iba naman ang mindset at pananaw ng bawat tao tungkol sa bagay na yan. Teka, bakit mo pala natanong? Teka, nahuli mo bang may iba si Justin? Hindi nagtanong lang naman ako. Joanna, umaming ka na. Kilala kita. Hindi ka mag-aayang lumabas ngayon kung walang bumabagabag sa'yo. Kagabi kasi, narinig ko na may kausap si Justin sa phone niya. Nag-I love you pa siya at sinabi niya na boss ang kasama niya kahit na ako ang girlfriend at kasama niya. Naguguluhan ako, Mike. Kasi ang perfect ng relasyon na meron kami. Sa 11 months namin, never kami nag-away ng matindi. At kung may away man, inaayos naman kagad namin. Puro pagmamahal lang ang nararamdaman ko at pinaparamdam niya sa akin. Tapos, biglang ganito. Natatakot ako na malaman ang totoo, Mike. Baka hindi ko kayanin kung sakali. Baka mabaliw ako. Ngayon pa nga lang, nababaliw na ako kakaisip Hindi ko napigilang mabasag ang tinig ko. Tumulo ang luha ko at agad ko yung pinahiran. Naramdaman ko ang init ng palad ni Mike sa mga kamay ko at bahagya pa yung pinisil. Inabot ni Mike ang panyo niya sa akin. Tinanggap ko naman yun at siningan ng sipon. Sorry. Tutulo na kasing sipon ko Palaban ko na lang kaya o ibibili na lang kita ng bagong panyo. Ano ka ba, ayos lang. Ang importante, nilabas mo ang nararamdaman mo. Sige lang, go ahead, magkwento ka pa. Nandito lang ako, makikinig ako sa'yo. Lalo lang pumigat ang pakiramdam ko pero kahit papano nabawasan dahil nandyan ka para makinig at samahan ako. Makipag-usap ka kay Justin o kaya huliin mo lang siya para malaman mo lahat. Mahirap yung patuloy kang mag-iisip ng ganyan. Wala kang katahimikan at kapanatagan ng loob. Ang payo ko lang sa'yo, Joanna. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Inihatid na ako ni Mike sa kondo na tinutuluyan ko. Medyo nakakaramdam ako ng hilo dahil sa dami ng nainom kong alak. Nang mabuksan ni Mike ang pinto, ay inalalayan niya akong makapasok sa loob. Gusto mo ba ng juice o magkape? Ipagtitimpla kita bago ka umuwi. Pasasalamat ko yun sa'yo sa pagsama mo sa akin. No. No need. Huwag ka mag-abala. Hindi ka na nga makalakad ng maayos kaya magpahinga ka na, okay?
Tama ka, nangihina na nga ako. Saka parang, Mike, lalo kang gumagwapo sa paningin ko. Natawa ng mahina si Mike. Saka ako inalalayang maupo sa sofa. Pero nanatili akong nakatayo. Sumandal ako sa pader. Habang tinititigan ko si Mike. Huwag ka nang makulit, okay? Maupo o mahiga ka na para marelax ka na. Uwi na ako dahil gabi na rin. Mike, dito ka muna. Samahan mo muna ako. Hinila ko si Mike para madikit at mapalapit siya sa akin. Muntik pa nga siyang mapasubsob sa akin. Mabuti na lang ay naitukod niya ang 2 palad sa pader. Tumaas ang tingin ko sa mukha niya at hindi sinasadya na napatingin ako sa labi niya. Itinaas ko ang kamay ko at hinipo ang labi niya gamit ang hintuturong daliri ko. Joanna, lasing ka lang. Hindi mo alam ang ginagawa mo. No, Mike. Matino ako. At alam ko ang ginagawa ko. Bago pa makapagsalita si Mike ay mabilis ko na siyang nadampian ng halik. Hindi nagtagal ay biglang nagdilim ang lahat sa akin. Kinabukasan ay nagulat pa ako sa tunog ng alarm clock ko. Dali-dali akong bumangon kahit makirot ang sentido at ulo ko. Agad kong hinablot ang tuwalya at nagmamadaling pumasok sa banyo para maligo. Grabe ang sakit ng ulo ko. Akala ko hindi ka na makakapasok eh. Kumusta ang pakiramdam mo? Mike, ano ba nangyari kagabi? Wala akong masyadong maalala. Grabe, nalasing yata ako ng gusto. Pagkagising ko, nasa kama ako at nakasuot ng pang-office attire. Hindi na ako nakapagpalit ng damit pantulog. Wala ka bang maalala sa mga nangyari kagabi? Ang naaalala ko, inatid mo ko sa kondo tapos inaalok kita ng juice at saka kape. And then ano pa? Ha? Yun lang. Ikwento mo nga kung anong ginawa ko kagabi. Wala. Huwag mo nang itanong kasi nga nakatulog ka na kagabi kaya inihiga na kita sa kama mo. Tapos umuwi na ako. Grabe, Mike, hindi na talaga ako iinom. Ang sakit ng ulo ko, grabing hangover to. Joanna, nag-almusal ka na ba? Gusto mong kape? Hindi pa dahil nagmamadali ako kanina eh. Muntik na nga akong malate oh. Maupo ka na lang muna sa cubicle mo at bibili lang ako ng breakfast natin. Oh, ito ang pera pambili. Di na. Sagot ko na to. Dumating si Mike na may dalang styro. Pagbukas niya ay agad kong naramdaman ang gutom. Ang bango ng amoy ng sinangag at ulam na tapa. Wow, ang sarap naman itong binili mo. Oo, diyan ko sa suki nating karinderya binili yan. O, kain ka na muna para magkaroon ng laman ng tiyan mo. Uminom ka na rin ng paracetamol para mawala ang sakit ng ulo mo. Kau kasi, dami mo na inom eh. Kaya nga eh. Oh Mike, sabayan mo akong kumain ha. Natapos ang maghapon ko na naging maayos naman ang trabaho ko. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Justin na hindi niya ako masusundo muli sa opisina dahil kailangan niya mag-overtime sa trabaho. Sa sulok ng utak ko, panyero, ay hindi ako naniniwala sa dahilan niya. Nag-early out ako sa trabaho ko at saka nagmamadaling pumunta sa opisina ni Justin. Nagtago lang ako para hindi niya ako makita. Ang plano ko, hihintayin ko siya sa labas para malaman ko kung totoong mag-o-overtime ba siya o may katagpuang ibang babae. Halos kalahating oras pa lang akong nakatayo at naghihintay sa labas nang makita ko ang kotse ni Justin na paalis. Agad akong pumara ng taxi at pinasundan ang kotse ni Justin. Para hindi malata ay may isang sasakyan sa pagitan namin. Habang nasa biyahe ay panay ang dasal ko na sana ay nagkakamali lang ako ng iniisip. Pero totoong mapaglaro ang tadhana. Nakita kong pumasok ang kotse ni Justin sa isang motel. Halos sumabog sa lakas ng kaba ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay parang sasabog ang puso ko. Kahit halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko, ay tinawag ko pa rin si Justin. Ilang tawag ang ginawa ko bago niya sinagot ang telepono.
Nasa loob ako ng kotse pero nakita ko na nakatayo siya sa labas para lang sagutin ang tawag ko. Babe, nasan ka? Nandito ako sa labas. May kausap lang akong babae. Mamaya na kita tatawagan, okay? Sige. Ingat ka, babe. Okay, babe. Ingat ka pag uwi, ha? Bawi ako sa'yo kapag hindi na busy sa work, okay? Love you. Hindi ko na nagawang sumagot pa. Naluluwang ibinaba ko ang tawag. Saksi ng dalawang mata ko na may babaeng lumabas sa pinto ng kwarto at saka mahigpit na yumakap kay Justin. Hinalikan nito ng nobyo ko at nagtatawanan silang pumasok sa loob kahit hindi ko na alamin. Alam ko kung ano ang ginagawa nila sa loob ng malamig na kwarto na yon. Bago pa ako tuluyang mawala sa sarili, ay sinabihan ko ang driver ng taxi na ihatid na ako sa aking kondo. Pagdating sa kondo ko, pabagsak kong inilatag ang katawang lupa ko sa kama. Hayop ka. Hayop ka, Justin. Niloko mo ako. Manluloko ka. Dahil hindi ako dinalaw ng antok, kaya naisipan kong lumabas. Pumunta ako sa malapit na convenience store at saka bumili ng chichirya at maiinom. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang nakita kong kataksilan ng boyfriend ko. Nang gabing yon ay uminom ako ng alak. Halos inubos ko ang lahat ng binili ko. Umiiyak ako habang tinititigan ko ang mga sweet na litrato namin ni Justin sa phone ko. Binabalikan ko rin ang matatamis na convo namin at ang pangako nito na ako lang at wala siyang ibang mamahalin maliban sa akin. Gusto kong burahin ang mga messages niya na puro lang kasinungalingan. Umiyak ako ng malakas habang sinusuntok ang saig. Wala akong pakialam kung masaktan at mamaga ang mga kamay ko. Mas masakit pa rin ang nalaman ko na niloloko ko ng lalaking inalayan ko ng lahat. Sa sobrang kalasingan ko ay nakatulog ako sa saig. Nagising na lang ako dahil napanaginipan ko si Mike na hinalikan ko siya sa labi. Pagbangon ko ay inilibot ko ang mga mata ko sa paligid. Bukas pa ang ilaw ko at nagkalat ang mga bote ng alak sa saig. Napasapo ako sa ulo ko, saka lumapit sa kama at muling natulog. Mike, may tatanong ako sa'yo. Ang gusto ko magsabi ka ng totoo sa akin, ha? Ano naman yun, Joanna? Nung gabing hinatid mo ko, hinalikan ba kita? Napansin kong nabigla din si Mike sa naging tanong ko sa kanya. Umiwas ito ng tingin sa akin, panyero. Saka nagmamadaling lumagok ng tubig mula sa tumbler niya. Pasensya ka na. Bigla ko kasing napanaginipan kagabi at feeling ko, totoong nangyari yon. Hindi ko sinasadya, Mike. Ang totoo, Joanna, totoong nangyari yon na hinalikan mo ko. Pero maniwala ka, wala akong ginawa sa'yo. Baka kasi isipin mo na ginalaw kita at sinamantala ko ang kalasingan mo. Pagkatapos mo akong halikan, bigla ka nawalan ng malay at nakatulog ka na. Kaya inihiga na lang kita sa kama mo at umalis na ako. Sobrang nakakahiya naman ang ginawa ko. Sorry, Mike. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam kong lasing ka lang nun. Kalimutan mo na yun. Maraming salamat, Mike. 5:00 ng hapon, tumawag si Justin sa akin. Ayoko sanang sagutin, pero ayaw nitong tumigil sa pagtawag. Hello? Bakit? Bakit ang tagal mo sagutin, babe? Susunduin kita ngayon. Wag na. Baka busy ka at makaistorbo pa ako sa'yo. Babe, bakit ganyan ang tono mo, ha? Nagtatampo ka ba o galit ka ba sa akin? Babe naman, naging busy lang naman ako eh. Ngayon, free na ulit ako. Kaya I want to spend more time with you. Kaya lang nakauwi na kasi ako. Kaya wag mo na akong sunduin. Maybe next time na lang. O sige, punta na lang kita sa kondo mo. Sabay tayo mag-dinner, ha? Bibili ako ng food. Anong gusto mo? Huwag ka na mag-abala pa. Wala rin akong ganang kumain ngayon. O sige na, magpapahinga na muna ako. Masama kasi ang pakiramdam ko eh.
Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Justin. Ibinaba ko na ang tawag. Sakto namang tumigil sa tapat ko ang kotse ni Mike. Hatid na kita. Mukhang puyat at hindi ko okay. Walang kibo na sumakay ako sa kotse ni Mike. Habang nasa biyahe ay tahimik lang ako at nakatingin lang sa labas ng bintana. Nagtaka pa ako nang biglang huminto si Mike sa tapat ng isang maliit na kainan. Sinabi niyang hintayin ko siya at may bibilin lang daw siya saglit. Pagbalik niya, may dala na itong plastic na sa tingin ko ay mga ulam. Pagdating namin sa kondo ay agad na inayos ni Mike ang lamesa. Nakita pa niya ang mga bote ng alak na nasa basuran. Alam kong gusto niyang magtanong, pero hindi ito nagsalita. Kumain na tayo, Joanna, para makapagpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Huwag mong pabayaan ang sarili mo at please lang, tigilan mo na ang paglalasing. Yumuko ako at ipinagsalikop ang dalawang kamay sa kandungan ko. Kagat ko ang ibabang labi para mapigilan ko ang pag-iyak. Okay lang, umiyak ka ng umiyak, Joanna. Huwag mong kimkimin yung nararamdaman mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba, na lagi ako nandito para sa'yo. Kung kinakailangan mo ng mahihingian, nandito lang ako. Mike, bakit ba napakabuti mo sa akin? Dahil mabuti ka rin tao. Kilala kita. Ilang taon na. At kabisado ko na ang ugali na meron ka. Alam mo, Joanna, kung di lang ako natorpe nun, ako sanang nasa posisyon ni Justin ngayon at hindi siya. Hindi mo deserve. Nasaktan ka ng lalaking kagaya niya. Hinaplos ni Mike ang mukha ko at hindi ko na napigilan na maiyak. Parang may nasaling siya sa kaibuturan ng puso ko. Kaya bumigay ang pinipigilan kong emosyon. Tumayo si Mike at saka niyakap ako kahit nakaupo. Yun ang tagpong nadatnan ni Justin. Mga taksil! Hayop kayo! Kaya pala ayaw mo sunduin kita dahil may iba ka palang kasama dito. Gaano niyo na ako tagal na niloloko? Kumalas si Mike sa pagkakayakap sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at saka dahan-dahang tumayo. Hindi to kagaya ng iniisip mo. Magpapaliwanag ako, Justin. Anong ipapaliwanag mo? Ikitang-kita na ng dalawang mata ko ang panluloko mo sa akin. Sabi ko iwasan mo siya kasi ramdam ko na may iba sa kilos niya. Ngayon ito ang aabutan ko. May nangyari ba sa inyo, ha? Ilang beses na kayo nagtalik. Mabilis na lumagapak ang kamay ko sa pisngi ni Justin. Gulat ang reaksyon nito sa kanang lalaki ang mga matang tumitig sa akin. Dinuro niya ako pero mabilis kong tinabig ang kamay niya. Bago mo kami husgahan, bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong ginagawa mo sa motel nung nakaraang araw? Ang sabi mo busy ka mag-overtime, di ba? Yung pala, ibang trabaho ang inaatupag mo. Ha? Anong sinasabi mo, motel, babe? Baka kamukha ko lang yung nakita mo. Kamukha? Sigurado ka? Sinundan kita kaya wag ka na magkaila pa. Tinawagan pa nga kita nun eh. Pero pinagpilitan mo na nasa trabaho ka. Kung merong sinungaling at manluloko dito, walang iba kundi ikaw yun. Kung gusto mo ng ebidensya, ipapakita ko sa'yo. Padaskul kong kinuha ang cellphone sa lamesa saka ipinakita kay Justin ang kuha kong larawan. Halos mapanganga siya sa nakita niya. Biglang naging maamo ang mukha niya. Umiiyak siya na lumuhod sa harap ko. Babe, patawarin mo ako, parang awa mo na. Hindi ko sinasadya nangyari. Inakit lang ako ng babaeng yan eh. Kahit na inakit ka, Justin, kung talagang mahal mo ko, hindi ka papatol sa kanya dahil mananaig ang respeto at pagmamahal mo sa akin. Sige na, aaminin ko na naging marupok ako, babe. Hihiwalayan ko na siya kung yun ang gusto mo. Just give me another chance. Hindi ko kaya mawala ka, babe. Kung iiwan mo ako, magpapakamatay na lang ako. Napatingin ako kay Justin habang nakaluhod pa rin at hawak ang dalawang kamay ko.
Umiling si Mike na parang sinasabi na wag akong maniwala sa mga sinasabi ni Justin. Pero nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya, kaya pumikit ako na mariin at saka itinayo ko siya. Pag-usapan natin to, babe. Paalisin mo na ang lalaking yan para makapag-usap tayo ng tayo lang, please. Mike. Pasensya na kung naistorbo kita, ha? Pero umalis ka na muna para makapag-usap kami ni Justin. Huwag mong sabihin na maniniwala ka sa mga palusot niya. Joanna naman. Sige na, Mike. Hayaan mo na muna kami. Hindi na nagpumilit pa si Mike Pañero. Laglag ang balikat na lumabas ito sa kondo. Pagbalik ko sa loob, ay bigla akong niyakap ni Justin. Buong kasabikang isinandal ako nito sa pader. Saka hinalikan sa labi, papuntang leeg, tenga, saka muling bumaba sa leeg ko at sa aking dibdib. Justin! Teka, Justin! Namiss kita ng sobra, babe. Hayaan mong bumawi ako sa'yo ngayon. Hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kahit na umaayaw ang isip ko, pero nadala ang katawan lupa ko sa mga haplos ni Justin. Gumanti ako ng halik at yakap sa kanya hanggang sa muling may mangyari sa amin. Nang mawala ang lagablab ng apoy sa katawan namin, ay niyakap ako ni Justin, saka binulungan ng mga matatamis na pangako na dati na niyang sinasabi sa akin. Alam kong hindi ako dapat maniwala dahil niloko niya ako, pero may bahagi pa rin ng puso ko ang umaasa na totoo ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Inaamin ko, babe, nagkamali ako. Sana mapatawad mo ko. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, pangako. Kaya kong i-give up ang lahat para sa'yo. Hihiwalayan ko na siya dahil ikaw ang pinipili ko. Kung gusto mong umalis ako sa trabaho, gagawin ko. Basta't mapatawad mo lang ako. Napabuntong hininga ko, saka diretsyong tumitig sa gwapong muka ng nobyo ko. Hinawakan ko ang muka niya at kinintilan siya ng halik sa noo at pisngi. Kahit nasaktan ako sa ginawa mong panluloko sa akin, pero nanaig pa rin ang nararamdaman kong pagmamahal sa'yo, Justin. Siguro nga, dahil lalaki ka lang, kaya ka natukso sa iba, pero sana naman, ipangako mo sa akin na ito na ang una't huli. Hindi ko lang pinapangako, babe. Gagawin ko para mapatunayan ko sa'yo na ikaw lang talaga ang nag-iisa at totoo kong mahal. Babe, sorry dahil nasaktan kita. Ngayon, napatunayan ko na sobrang mahal mo ko. At sana, wag mo nang sirain ang tiwala ko sa'yo. Nung nakaraan, para ako mababaliw sa kakaisip. Gusto kitang kumprontahin pero wala akong sapat na lakas ng loob para gawin yun. Baka masaktan lang ako lalo sa malalaman at sasabihin mo. Kaya ba nandito si Mike? Para samantalayin ng pagiging down at lonely mo? Lagot talaga sa akin na lalaking yun. Babe, wala siyang kasalanan. Nag-aalala lang siya sa akin dahil napansin niya na iba raw ang itsura ko. Naglasing kasi ako noong nakaraan. Wala naman akong masabihan ng nararamdaman ko. Mabuting kaibigan ko si Mike. Kaya wag mo siyang pag-isipan ng masama. Naninigurado lang ako, babe. Dahil gaya ng lagi ko sinasabi sa'yo. Sa akin ka lang. Kahit anong mangyari. Walang ibang pwedeng magmay-ari sa'yo bukod sa akin. Alam ko naman yun, babe. Sayo lang naman talaga ako. Wala kang kaagaw. Muli kong hinagkan at niyakap si Justin habang ang mga daliri at palad niya ay humahaplos sa buong katawan ko. Muli akong nadarang sa init ng haplos at halik niya. Good morning mga friendship. Nag-breakfast na ba kayo? Tara, kumain muna tayo. Treat ko. Wow! Mukhang magandang umaga natin ngayon ah. Ha? Oo. Kasi okay na kami ni Justin. Inaasahan ko na yan. Halata naman na patatawarin mo siya kagabi. Pero sana, Mahal na mahal ko siya, Mike. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon. Nangako naman siya na iiwan niya ang babae. At ako ang pinipili niya. Sana lang di ka nagkamali sa desisyon mong pagbibigay ng tsansa sa kanya. Ayoko lang na nakikita kitang sawi at umiiyak.
dahil sa maling tao kagaya ni Justin. Hayaan mo na lang ako sa naging desisyon ko, Mike. Nagpapasalamat ako kasi ang laki ng naging tulong mo nung panahon na broken ako. Walang anuman, Joanna. Basta kapag kailangan mo ng balikat na maiiyakan, nandito lang ako. Lumipas ang mga araw, Panyero, na naging maayos ang relasyon namin ni Justin. Lalo pa itong naging sweet at malambing. Mas dumami ang oras niya sa akin. Hatid sundo rin niya ako pagpasok ko at pag-uwi. Napapansin ko rin na wala nang tumatawag at nangungulit sa kanya. Naging kampante ako na maayos na ang lahat sa amin. Hanggang sa may isang babae ang tumawag sa akin para sabihin na magkita kami. Dahil sa bulong ng instinct ko, kaya pumayag akong makipagkita sa isang coffee shop. Hello, miss. Ikaw ba si Joanna? Yes, ako nga. By the way, I'm Karen. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Pagkasabi ng pangalan, ay mabilis itong umupo sa harap ko. Nakipagkita ako sa'yo para sabihin na girlfriend din ako ni Justin, na boyfriend mo. Pleasure to meet you, Miss Karen. Kaya ka ba nakipagkita para sabihin yan? Alam ko na may babae ang boyfriend ko. Nakita ko kayo nung nagmotel kayo. Anong status niyo ngayon ni Justin? Kami pa rin. Pinatawad mo siya? Oo naman. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, sino naman ako para hindi siya bigyan ng chance, di ba? Ang tanga mo sa part na yan. Niloloko at pinaglalaruan ka lang ni Justin. Look who's talking. Ikaw ang dahilan kung bakit ako niloko ng boyfriend ko. Kung hindi mo siya inakit, maaayos sana ang relasyon namin. Yan ba ang sinabi ni Justin sa'yo? Na inakit ko siya? Aha. Kaya tigilan mo na ang paghabol sa kanya. Dahil ako ang pinipili niya. Tumawa ng nakakaloko si Karen. Saka, napapalatak na tumitig sa akin. Siya ang lumapit at ang ligaw sa akin. Kung alam mo lang na para siyang aso na panayang habol sa akin nun, makamit niya lang ang matamis kong oo. Tanga lang ang maniniwala sa'yo, Karen. Hindi ka lang sinungaling. Ilusyonada ka pa. Watch your words. Hindi ako tunay na kalaban at kontrabida sa kwentong ito. Biktima rin ako kagaya mo. Paano ako maniniwala sa isang tao na hindi ko naman kilala? Nagpakilala ka na girlfriend ng boyfriend ko at gusto mong paniwalaan kita sa lahat ng sinasabi mo? How pathetic you are. Kung ayaw mo makinig sa akin, ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko lang na hindi pa rin kami hiwalay ni Justin dahil sabi niya, mas pinili niya ako over you. Tingin ko, pareho niya tayong niloloko at pinapaikot sa palad niya. Kung itong laro ang gusto niya, pues, pagbibigyan ko siya. Mabilis na tumayo si Karen at parang hanging dumating at ganun din nang umalis. Hindi ko napigilang maluwa dahil sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako kay Karen, pero may bahagi ng utak ko, Panyero, ang sumisigaw na maniwala ako sa sinabi ng babae. Hindi alam ni Justin na nakipagkita ako kay Karen dahil magulo ang utak ko at naisipan kong maglakad sa mall. Gusto kong mabawasan ang bigat ng iniisip at nararamdaman ko. Kanina pa kita tinatawag pero mukhang malalim ang iniisip mo eh. Gulat akong napalingon sa lalaking nagsalita sa likuran ko. Nagkatitigan kami ni Mike. Matamis itong ngumiti. Saka ginulo ang buhok ko. Anong ginagawa mo dito? May kasama ka ba? Wala akong kasama. Namili lang ako ng bagong damit pamasko. Pamasok. Wala akong kasama. Namili lang ako ng bagong damit pamasok at ilang medyas. Ikaw, may kasama ka ba? Wala. Mag-isa lang din ako. Nasaan si Justin? Busy lang siya, may pinuntahan. Ayos lang ba na gumala tayo at kumain? Medyo gutom na rin ako eh. Sige ba, gutom na rin ako. Doon tayo sa food court na lang kumain. Namiss ko yung sizzling food. Habang naghihintay sa order namin, ay masaya kaming nagkwentuhan ni Mike. Ibinibida nito sa akin ang mga gamit na pinamili niya.
Alam mo, Mike, ang swerte na magiging girlfriend mo kung sakali. Talaga ba? Paano mo naman nasabi? Kaibigan lang kita. Pero nakikita ko sa'yo kung gaano ka kaloyal. Ang bait mo pa, saka ang dali mo lang tawagan at lapitan. Bakit nga pala wala kang girlfriend? Nung nabigo ako sa dating girlfriend ko, umayaw na ako makipagrelasyon muna. Hinayaan ko ang sarili ko na mag-heal na mag-isa. Ayoko munang pumasok sa relasyon kasi feeling ko magiging rebound lang siya. Ayoko makasakit ng Ayoko makasakit ng damdamin ng iba. Okay lang kahit na ako yung masaktan at saktan. Kaya kong tiisin yun. Wow, ang bait mo naman talaga, Mike. Alam ko naman eh. Kung magmamahal ako ulit, gusto ko yung siya na ang huli. Kasi alam mo, nakakapagod din yung bumabalik-balik ka sa umpisa at paulit-ulit na cycle na manliligaw, magkakarelasyon, lolokohin ka, tapos maghihiwalay kayo, tapos mauulit na naman na may makikilala kang bago, tapos ganun na naman ang senaryo, ganun na naman ang mangyayari. Nakakadala. Nakakasawa, alam mo yun? Oo, may point ka naman, pero sabi nga, di ba? May dahilan kung bakit sila dumaan sa buhay mo. Naniniwala ako na makikita mo ang babaeng para sa'yo. Hindi man ngayon, pero soon siguro. Joanna, tingin ko dumating na siya, kaya lang nananatili pa rin sa maling tao. Sampalin ko kaya, no? Para magising sa katotohanan. At mananampal pa nga. Loko ka rin, ano? Narito na pala ang order natin eh. Kain na tayo. Pagkatapos naming kumain ay nag-aya si Mike na manood ng sine. Nung una ay atubili ako. Baka kasi biglang tumawag si Justin at hanapin ako. Pero nag-text siya na busy pa sa trabaho. Kaya naman pumayag na rin ako sa pag-aaya ni Mike. Comedy horror ang pinanood namin. Mas lamang ang katatawanan kaysa sa katatakutan. Habang nanonood ay ang ingay namin sa loob, ganun din ang ibang mga nanonood. Halos 8:00 na ng gabi nang makauwi ako sa kondo. Nang makahiga ako ay naisipan kong tawagin si Justin. Nakangiti pa ako habang pinapakinggan na nagri-ring ang cellphone niya. Biglang nawala ang ngiti ko nang mabosesan ko ang babaeng sumagot sa cellphone ni Justin. Hindi kayang sagutin ni Justin yung tawag mo. Kaya ako na ang sumagot. Tulog kasi siya. Mukhang napagod sa ginawa namin kanina. Bakit? May sasabihin ka ba, Joanna? Ibig mong sabihin, magkasama kayo? Oo naman. Miss na daw niya kasi ako. Kaya pinuntahan niya ako. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi mo siya pagmamayari, Joanna. Dahil kung totoong sa'yo siya, wala sana siya dito sa kandungan ko. Sige na. Kailangan ko na rin magpahinga. Medyo napagod din kasi ako eh. Hindi ko na kayanang pakinggan pa ang sasabihin ni Karen, kaya pinatay ko na ang tawag. Nanginginig ang kamay ko na inilapag sa kama ang cellphone. Tahimik na lang akong lumuwa. Saka tinitigan ang cellphone ko. Buong gabi hanggang magdamag ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Hindi ko matanggap na sa pangalawang pagkakataon ay muli akong niloko ni Justin. Kinaumagaan ay maaga akong pumasok sa opisina. Nagpasa ako ng resignation letter sa boss namin. Nagtaka at nagtanong pa ito kung bakit, pero hindi ako sumagot. Tahimik akong lumabas sa private office nito, saka muling naupo sa cubicle ko. Ramdam ko ang nagtatakang tingin sa akin ng mga kasamaan ko. Halos lahat sila ay nagtatanong at nagbubulungan kung ano ang dahilan ng biglaan kong pagre-resign. Hindi ako kumibo at nagpatuloy sa trabaho ng araw na yon. Hatid na kita pa uwi, Joanna. Wag na. Kaya ko lang umuwi mag-isa. Sakay na. Sinabi ko lang, Sumakay ka na. Hindi ako aalis dito hanggang di ka sumasakay. Wala akong nagawa, panyero, kundi ang umupo sa tabi ni Mike. Habang nasa biyahe ay tahimik lang kami. Iwas ang tingin ko
at pinapanood lang ang asul na ulap sa kalangitan. Anong dahilan ng pag-alis mo sa trabaho? Wala lang. Ayoko na muna magtrabaho. Gusto ko lang magpahinga. Parang alam ko na to ha. Nag-away na naman ba kayo ni Justin? Pambihira, kagabi ang saya pa natin ah. Farewell moments na pala natin yung kahapon. Gusto ko muna ng tahimik na buhay, Mike. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong lumayo. Gusto kong umalis. Basta. Saan ka naman pupunta? Gusto mo ba samahan kita? Please, ayoko ng kasama. Hindi ako makakapag-isip ng maayos kapag may kasama ako. Pero mag-aalala naman ako niyan sa'yo. Lalo na't alam kong wala kang kasama. Ano ba kasi nangyari? I-share mo naman sa akin yan para lang may clue ko sa nangyayari sa'yo. Ayoko na, Mike. Sawa na ako masaktan at lokohin kaya aalis at lalayo na lang ako. Yung malayo kay Justin. Yung walang Justin sa paligid ko. Yung walang maghahabol at sasabihin na takot mawala ako. Pero paulit-ulit naman ako niloloko. Naramdaman ko ang paghawak ni Mike sa kamay ko. Kung yan ang gusto ng puso mo, sundin mo. Tama yan, napiliin mo ang sarili mo. Kesa magstay ka sa isang relasyon na hindi tapat at puro kasinungalingan. Maraming salamat, Mike. Hindi ako hinatid ni Mike sa kondo. Nagpunta kami sa isang lugar sa Tagaytay para mag-overlooking. Mula sa kinatatayuan namin ay tanaw namin ang bawat kabahayan sa ibaba. May mga iba't ibang kulay ng ilaw at nakadagdag pa ang malamig na simoy ng hangin para maging panatag ang kalooban ko. Hindi nangulit si Mike, basta magkatabi lang kami habang nakatanaw sa buong paligid. Hindi rin niya ako tinanong ng iba pang detalye. Nang makauwi na ako, eksaktong palabas ako sa elevator ay nakita ko si Justin na nasa tapat ng pinto ng kondo ko. Mabilis akong bumalik sa elevator at bumaba sa ground floor. Tinawagan ko si Mike para sabihin na balikan ako. Mukhang nahalata niya ang pagkaaligaga ng boses ko. Kaya ilang sandali lang ay naroon na ito sa labas. Mabilis akong sumakay sa kotse niya. Sa kanya yun pinaandar palayo. Ayoko nang umuwi sa kondo, Mike. Nakita ko dun si Justin. Naghihintay siya sa akin sa labas. Saan mo planong magstay ngayong gabi? Sa hotel o motel na lang siguro. Basta, ayoko siyang makita at makausap. Kung gusto mo, doon ka na lang sa kondo ko tumuloy. Hindi ba nakakahiya? Ngayon ka pa talaga mahihiya. Hindi niya siguro ko matawagan. Binlock ko na kasi siya eh. Kaya hinihintay ka niya sa labas ng kondo mo. Magmamakaawa na naman siya na patawarin ko siya at bigyan ng chance. Ayoko na, sawan-sawa na ako. Magsama sila ng Karen niya. Dumiretso kami sa kondo ni Mike. Naiilang pa ako nung una, pero naging feel at home ako nang makita ang buong loob ng kondo niya. Halatang mamahalin. Ang mga gamit at appliances. Malinis din at ni isang kalat. Wala akong nakita. Grabe ka. Parang babae nakatira dito ah. Sobrang linis. Sobrang organized. Yun ba? Ayoko kasi ng makalat eh. Kaya araw-araw pinipilit kong maglinis dito sa kondo. Pati alikabok ayoko. Mike, dito na lang ako sa sopa mo matutulog. Pahiram na lang ako ng unan at kumot. Ako na ang matutulog dyan. Doon ka na sa kwarto ko. Baka sabihin mo na hindi ako gentleman eh. Hoy, ano ka ba? Never ko naman iisipin yun sa'yo. Hinila ako ni Mike para makatayo. Muntik pa akong mabunggo sa dibdib niya. Napatitig ako sa dibdib niya na may konting balahibo. Saka unti-unting tumaas ang tingin ko sa kanya. Nagkatitigan kami, panyero. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napapikit. Naramdaman ko ang marahang haplos niya sa pisngi ko. Magpahinga ka na, Joanna. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Nandyan lang naman ako sa sofa eh. Ha? Okay. Salamat, Mike.
Nang pumasok ako sa kwarto, ay napasandal pa ako sa likod ng pinto. Nakaramdam ako ng hiya sa inasal ko kanina. Naisip ko na baka halikan niya ako. Pero hindi yun nangyari. Ano kaya ang iniisip ni Mike tungkol sa akin? Naiga na lang ako at saka inamoy ang unan at kumot na may nakadikit pang pabango ni Mike. Kinabukasan, bumalik ako sa kondo ko. Mabuti na lang at wala na si Justin doon. Tinanong ko pa ang guard sa ibaba kung anong oras umalis si Justin. Nalaman kong naghintay ito hanggang hating gabi. Naisip ko na baka bumalik siya, kaya nagmamadali ako nag-impake ng mga damit na dadalhin ko. Uuwi muna ako sa probinsya namin sa Bicol para makapag-unwind. Gusto ko munang lumayo sa toxic ng syudad. Bago magtanghali ay nasa bus station na ako sa Pasay. Pagsakay ko ng bus ay nakahinga ako ng maluwag. Ito na ang oras na makakalayo na ako. Ilang oras din ang naging biyahe. Halos 12 oras panyero. Pagbaba ko sa terminal ay sumakay ako ng tricycle para magpatid sa bahay ng lola ko. Pagkababa ko ay saka ko excited na kumatok sa maliit na bahay niya. "Sino yan?" Hindi ako sumagot at pinili na kumatok ulit. Hindi nagtagal ay umingit pabukas ang pinto na gawa sa puno ng nara. Hi, Lola! Surprise! "Ay nako, apo! Ikaw pala yan! Bakit hindi mo sinabi na darating ka pala? Hala, pumasok ka sa loob! Pumasok ka!" Hindi ko po talaga sinabi para ma-surprise po kayo. "Ikaw talagang bata ka, oo. Teka't kukuha ko na pwede mong mamemerienda." Grabe, na-miss ko po tong probinsya. Kumusta naman po kayo dito, Lola? "Kagaya pa rin ng dati, apo. Maayos naman ako. Sa awa ng Diyos, malakas pa naman." Natutuwa po ako na malakas pa po kayo, Lola. Nag-aalaga pa rin po ba kayo ng manok at baboy? "Manok na lang ang kaya kong alagaan. Alam mo na, madali na akong bahapo. Heto na muna ang mayahanda ko, ha? Oo po, kumain ka na muna." Sabayan niyo na po akong kumain, Lola. "Kumusta naman ba ang buhay mo sa syudad? Lalo kayatang gumanda ngayon. Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo nung dalaga pa siya." Marami nga po nagsasabi, Lola, na ako daw po ang mini version ni Mama. "Kumusta naman ba sila ng papa mo?" Okay naman po sila, Lola. Hayon, nagtatrabaho pa rin po sila kahit may edad na. "Ikaw ba? May asawa ka na ba o nobyo?" Wala pa po, Lola. Kakahiwalay ko lang po sa boyfriend ko. "Kaya mo ba naisip na magpunta dito? Para makalimot sa pagkabigo?" Ganun na nga po, Lola. Sobra po ako nasaktan kaya naisipan ko pong tumakas muna sa magulong buhay ng Maynila. Gusto ko po muna ng tahimik na buhay dito sa probinsya. Tahimik dito at makakapag-isip po ako ng maayos. Lola, okay lang po ba na dito muna ako magstay? "Hindi na kailangan tanungin pa yan, apo. Kahit na anong oras, pwede kang tumira dito kasama ko. Kahit hanggang kailan mo pa gusto. Dati malungkot ako dahil wala akong kasama pero ngayon nandito ka na. Kaya masaya na ulit ako." Maraming salamat po, Lola. Pagkatapos naming kumain ng suman, ay lumibot ako sa labas ng bahay ni Lola. May mga kapitbahay rin, pero ang bukid na luntian ang talagang nakaagaw ng atensyon ko. Halos lahat ng lupang nakikita ko ay may tanim na palay. Ipinikit ko ang mga mata at dinama ang malamig na simoy ng hangin. Napadilat ako nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Sinagot ko ang tawag kahit unknown number ang nakalagay sa screen. Hello? Hello, babe. Bakit di ka umuwi sa condo mo? Nasaan ka ba? Saka, bakit ako nakablock dito sa tawag at sa messenger mo? Ayoko na, Justin. Tapusin na natin ang relasyon natin. Tatanggapin ko na lang na hanggang ngayon kayo pa rin ni Karen. Pinapalaya na kita. Kasi alam ko
na mas mahal mo siya. Ano ba sinasabi mo? Hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Yung tungkol naman kay Karen, Tama na. Tama na ang pagsisinungaling mo. Nung nakaraang gabi tumawag ako sa phone mo, pero si Karen ang sumagot. Kaya alam ko na magkasama kayo. Justin, tama na please. Wala akong ginawa kundi mahalin ka. Pero mas mahal ko ang sarili ko kaya parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan. mag-usap tayo, babe. Sabihin mo kung nasaan kapupuntahan kita. Hindi ko na pinatapos si Justin sa sasabihin niya. Pinatay ko na ang tawag dahil muli na namang tumulo ang luha ko. Yun ang nakita ng lola ko. Kaya lumapit siya sa akin at niyakap ako. Iiyak mo lang, apo. Hanggang sa masaid ang luha mo. Grabe, Lola. Sobra po ako nasasaktan. Nagmahal lang naman po ako pero ito ang isinukli sa pagmamahal na binigay ko. Wala kang magagawa. May mga tao talaga na pananakit lang ang kaya at gustong ibalik sa taong nagmamahal sa kanila. Isumbong mo sa akin kung sino siya. At ako bahalang gumanti para sa'yo. Pinaiyak niya ang pinakamamahal na apo ko. Kaya paiiyakin ko rin siya sa paraang alam ko. Hindi ko alam kung ano ang binabalak gawin ni Lola, pero alam kong may iba siyang binabalak. Nang gabing yun ay mahina, pero malinaw kong naririnig na may inuusal siyang salita gamit ang ibang lengguwahe. Gusto ko sanang kumatok sa kwarto niya, pero baka hindi siya pwedeng istorbuin. Tumagal ng halos 1 oras ang ginagawa ni Lola sa loob. Minsan, lumalakas ang pagsasalita niya na akala mo may kagalit. Hindi ako nakatiis, kaya sumilip ako sa maliit na butas na nakita ko sa dingding. Pagsilip ko sa butas, nakita ko na may hawak si Lola na itim na manika. Sa isang kamay nito ay may hawak na kutsilyo. Hinihiwa-hiwa niya ang manika. Naramdaman siguro ni Lola na may sumisilip sa kanya, kaya lumingon siya sa direksyon kung saan ako mismo nakasilip. Napaatras ako at mabilis na tumakbo sa kwarto para hindi niya malaman na naninilip ako sa ginagawa niya. Ngayon palang magsisimula ang ganti ko para sa lalaking nanakit sa iyo, apo. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng sakit na naramdaman mo. Nanatili akong nakapikit kahit narinig ko ang sinambit ni Lola mula sa likod ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang pag-upo niya sa gilid ng kama ko. Sa kamarang hinaplos ang buhok ko. Gumalaw ako ng kaunti, saka hinila ang kumot para mabalutan ang buo kong katawan. Matulog ka ng mahimbing, apo ko. Ligtas ka sa piling ni Lola. Pinaghele ako ni Lola na wala ang pangamba sa dibdib ko at hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Halos 1 buwan ang naging bakasyon ko sa Bicol. Nang pakiramdam ko ay maayos na ako, naisipan kong bumalik sa Maynila. Pagbaba ko pa lang sa terminal sa Pasay, ay pumara agad ako ng taxi para magpahatid sa kondo. Nakabalik ka na pala. Kumusta ang bakasyon mo? Baka naman may pasalubong ka dyan para sa akin. Okay naman ang bakasyon ko. Babalik pa ulit ako doon. Binisita ko ng kondo ko. Saka na-miss kita eh. Anong pasalubong ba ang gusto mo? May dala akong pili na at saka bukayo. Bahala ka na kung anong gusto mong ibigay sa akin. Kumusta ba sa office? Anong balita sa mga friendship natin doon? Sila? Okay naman palagi ang mga yun eh. Si Justin, hindi ka ba makikibalita? Bahagya ako natigilan nang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend ko. Ayoko siyang pag-usapan. Wala naman, natanong ko lang kasi last week. Hindi sinasadya na nagkita kami sa ospital. Hindi ko alam kung check-up o magpapakonfine siya. Parang may sakit eh. Dahil iba ang itsura tapos sobrang payat. Kaya na siyang alagaan ni Karen. Ipinaubaya ko na siya. Sa bagay. Kwentuhan mo pa nga ako na nangyari sa naging bakasyon mo sa Bicol. Di kita madalas tawagan para makapag-me time ka eh.
Mukhang okay ka naman ngayon eh. Maghapon kaming nagkwentuhan ni Mike hanggang sa nagpaalam na itong uuwi. Ako naman ay naiwang nag-iisa sa kondo. Hindi ko alam kung ano ang sumagi sa utak ko para tawagan si Justin. Nung una ay walang sumagot hanggang sa… Hello? Sino to? Ako to si Joanna. Kumusta ka na? Buti naalala mo akong tawagan. Hindi ako okay. Tingin ko, malapit na akong mamatay. Ito na siguro ang karma ko sa lahat ng panlulokong ginawa ko sa'yo. Nakwento ka ni Mike sa akin. Ano daw ang findings ng doktor sa sakit mo? Ang totoo, di nila matukoy ang totoong sakit ko. Pero, parang cancer daw. Nagpagamot ka ba? Anong sabi ni Karen? Marami akong iniinom na gamot, pero parang di tumatalab eh. Lalo na lumalala ang sakit na nararamdaman ko. Ang dami kong sugat sa lahat ng parte ng katawan ko, tapos parang amoy bulok siya, tapos ipang ako, basta parang nahihirapan ako magsalita. Kaya si Karen, saglit lang akong binisita dito sa bahay ko eh. Hindi niya matiis yung amoy eh. Nandiyan ka ba sa bahay mo? Dadalawin kita bukas. Wag na. Ayoko makita mo ako sa ganitong kalagayan. Baka mandiri ka lang eh. Tanggap po naman ang nangyaring to sa akin. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko sa'yo. Kapatawaran mo na lang ang hinihingi ko. Pwede siguro akong pahinga. Pinapatawad na kita, Justin, kahit sobra mo akong sinaktan. Ipagdarasal pa rin kita. Para sa himala at kagalingan mo. Maraming salamat, Joanna. Sige na, magpapahinga na muna ako. Salamat sa pagtawag at pangangamusta. Kinabukasan ay maaga akong gumising para bisitahin si Justin sa bahay nito. Nakatayo ako sa harap ng bahay niya. Pero rinig na rinig ko ang malakas na sigaw ni Karen mula sa loob. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, hindi ka talaga gagaling. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Wala akong ganang kumain. Di ako nakatulog kagabi dahil ang sakit ng mga sugat ko sa buong katawan eh. So ganyan ka na lang. Hindi mo kasi nililinis ang mga sugat mo kaya nangangamoy bulok na eh. Kung alam ko lang na magkakasakit ka ng ganyan, isinaoli na lang kita kay Joanna. Ay nako, buwisit na buhay to. Kung ganyan mo ako pagsalitaan, mas okay pa na umalis ka na lang at huwag ka nang babalik pa. Hindi ko naman ginusto magsakit ng ganito ah. Pero pinamumukha mo sa akin na kasalanan ko. Dapat lang sa iyan. Kung di ka kasi naging babaero, hindi mo mararanasan yan. Parusa yan ng Diyos sa'yo. Hindi na ako nakatiis kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Sabay na lumingon ang dalawa sa akin. Anong ginagawa mo dito? Oh wow! Dumalaw ang other woman. Akala ko nasa malayo ka nagtatago. Ngayon bigla kang susulpit dito na parang kabute. Ganyan ba talaga kasama ugali mo, Karen? May sakit ng boyfriend mo, pero ganyan mo pa siya pagsalitaan. Nakikita mo ba ang itsura niya? Hindi na nga siya mukhang tao eh. Kaya bakit ko siya tatartuhin tama? As if naman, na hindi ka masaya sa nakikita mong sitwasyon. Kaya ka nga nandito, di ba? Para makita mismo ng dalawa mong mga mata ang nakakaawa niyang kalagayan. Hindi ako kasing sama na kagaya mo, Karen. Hindi ko ugali na matuwa habang ang kapwa ko ay nagdurusa sa sakit. Malakas na pumalakpak si Karen. Saka nakakangising tumingin sa akin. So ano? Feeling mabait at santa ka na ngayon? Ha? Bakit hindi kayo magsama ni Justin? Ay nako, diyan na nga kayong dalawa. Mga walang kwenta. Umalis si Karen at naiwan kami ni Justin. Agad akong lumapit sa kanya. Pero mabilis na umiwas si Justin sa akin. Umalis ka na, Joanna. Hindi ko kailangan ng awa mo. Wala kang kasama dito. Gusto mo tawagan ko ang mami at daddy mo? Yan ang wag na wag mong gagawin. Ayoko mag-alala sila, lalo na si mami.
Teka, kumain ka muna. Wait lang ha. Lalabas lang ako para bumili ng almusal. Hintayin mo ako. Umuwi ka na, Joanna. Kaya ko ang sarili ko. Hindi mo kaya, Justin. Huwag mong pilitin ang sarili mo na gawin ng bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Napakapangit ko na. Payat at mabaho. Wala na ang dating Justin na gwapo at mabango. Buhay nga ako. Pero parang unti-unti binubulok at kinakain ang mga laman ko. Nakikita kong kalagayan mo. At sa ganitong pangyayari, hindi naman kita pwedeng tiisin. Isipin mo na lang na may pinagsamahan din tayo. Joanna, bakit kabutihan pa rin ang ginagawa mo kahit na ang sama ng ginawa ko sa'yo? Hindi ko rin alam, Justin. Makalipas ang 2 linggo, ay muli akong bumalik sa lola ko sa Bicol. Pagdating ko, ay bigla akong tinanong ni Lola tungkol sa kalagayan ni Justin. Hindi po siya okay, Lola. I think he's dying. Ayaw na nga niyang magpagamot at gusto nang wakasan po ang buhay niya para hindi na raw siya mahirapan. Mabuti lang yun sa kanya, Apo. Mabuti nga at ganun lang ang ginawa ko. Po? Teka, paano pong ginawa niyo? Huwag mo nang alamin pa. Habang nakatingin ako kay Lola, ay saka nag-sink in sa utak ko ang ibig niyang sabihin. Ang mga dasal at ritual na narinig ko tuwing gabi sa loob ng kwarto niya. Ang manika at kutsilyo na hawak niya. Lola, huwag niyo pong sabihin na kayo po ang gumawa ng sakit ni Justin. Ako nga, Joanna. At hindi ko ikakaila yon. Pero bakit po, Lola? Masama po ang ginawa niyo. Dahil mas masama ang ginawa niya sa'yo. Tinuruan ko lang siya ng leksyon na kahit kailan ay hindi niya makakalimutan habang nabubuhay pa siya. Lola, nakikiusap po ako sa inyo. Itigil niyo na po to. Maawa po kayo sa kanya. Iisipin ko pa kung kailan ko ititigil. Gusto ko na magising muna siya sa kanyang mga nagawang pagkakasala at magsisi pagkatapos ay humingi ng tawad sa iyo. Lola, nagsisisi na po siya. Tumingi na rin po siya ng tawad sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Itigil niyo na po ito. Sigurado ka ba, Iha, na ititigil ko na ang pagpapahirap sa kanya? Sunod-sunod na tango ang itinugon ko kay Lola. Nagpakawala ito ng buntong hininga. Saka nagsalita. O sige, para sa iyo, apo ko. Ititigil ko na ito at pagagalingin ko na siya. Maraming salamat po, Lola. Salamat po. Nang gabing yon, ay narinig ko na naman si Lola na nagsasalita ng ibang lengguwahe sa loob ng kwarto niya. Sumilip ako sa butas, sa dingding, at nakita kong dinadasalan niya ang manika. May hawak siyang langis at pinapahid yun mismo sa buong katawan ng manika. Ilang sandali pa, ay natapos din ang ginagawa niya. Hinipa nito ang apoy sa kandila, saka pinahiga ang manika sa isang lalagyan na gawa sa kahoy. Kinabukasan ay masaya akong tumawag kay Justin, pero kagaya ng dati ay paos at mahina pa rin ang boses nito. Hindi pa rin maayos ang pangaramdam ko eh. Napansin ko na may pagbabago sa mga sugat ko. Gumagaling na ba mga sugat mo? Hindi. Maitim at mabaho pa rin tapos may lumalabas na uod. Buhay pa ako pero inuud na ako, Joanna. Kung may lason nga lang dito, baka gabi ko pa ininom eh. Para matapos ng paghihirap ko. Uod? Baka naman nana lang yung nakita mo. Nana? May gumagalaw ba, Nana? Joanna, gumagalaw at buhay pa. Kaya alam kong uod yun. Nang matapos ang tawag, ay agad kong tinanong si Lola. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lumabas na uod sa mga sugat ni Justin. Uod? Aba, wala akong nilagay na insekto o kahit ano sa mga sugat niya.
tanging sugat lang sa buong katawan na ginawa kong pagpapahirap sa sakit niya. Nag-aalala po ako, Lola. Baka pwede niyo po siyang tulungan sa kalagayan niya. Ang naiisip ko, baka naman may ibang gumagawa pa sa kanya ng barang. Kailangan ko siya makita at makausap ng personal. Kinabukasan ay bumalik kami ni Lola sa Maynila. Pagbaba sa terminal, ay diretso na kami sa bahay ni Justin. Gabi na yon. Pero ayaw na ni Lola na paabuti ng kinabukasan pa ang pagpunta namin kay Justin. Pagbukas ni Justin ng pinto, ay agad na sumalubong sa ilong namin ang napakabahong amoy niya. Puno na ng langaw ang loob ng bahay. Nagsuot kami ng mask at saka pumasok sa loob. Nang siyasatin ni Lola ang mga sugat, ay nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mga mata at mukha niya. May iba ka pa bang niloko o sinaktang babae? Umamit ka. Magsabi ka ng totoo. Bakit niyo po natanong yan? Itong mga sugat mo, hindi ito dahil sa isang simple at natural na sakit. Hindi rin ito cancer. Isang mambabarang ang gumagawa nito sa iyo. Ang tindi ng galit niya at kapag umabot sa sukdulan, pwede kanyang patayin nang walang alam at kalaban-laban. Joanna, totoo ba sinasabi niya? Oo, Justin. Kaya magsabi ka na lang ng totoo. Wala nang panahon para magsinungaling ka pa. Nakasalalay ang buhay mo sa pagsasabi mo ng totoo. Kung hindi mo aaminin, hindi kita magagamot at matutulungan. Saglit na nag-isip si Justin Pañero. Ilang sandali pa, ay nagsalita na rin ito. Ang totoo, marami akong babaeng niloko. Sinadya ko't saktan sila nung pinagsabay-sabay ko silang ligawan at gawing girlfriend. Ang laki kasi ng bilib ko sa sarili ko dahil gwapo ako at hinahabol ako ng mga ganda at sexy babae. Ginawa ko silang parausan at hindi naman totoong minahal. Tanging ikaw na, Joanna, ang tunay kong minahal sa kanila, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil nagawa ko pa rin mahulog sa iba. Nung nakilala ko si Karen, nagpakita siya ng motibo sa akin na gusto niya ako. Pinigilan ko naman ng una, pero naging kami pa rin kalaunan. Wala eh. Mahina talaga ako pagdating sa tukso. Siguro nga, isa sa mga dating pinaglaruan ko. At ginawa kong pastime ang gumagawa nito sa akin. Ang importante ay kaya mo magbago at humingi ng tawad sa lahat ng babaeng niloko mo. Hala, sige. Simulan na natin ang gamutan. Kinuha ni Lola ang mga dala niyang gamit sa panggagamot. Una ay nagdasal si Lola sa pamamagitan ng ibang lingwahe. Tanging tinig niya ang maririnig habang kami ni Justin ay tahimik na nakikinig lang. Nang idikit ni Lola ang krus na pendant sa kwintas niya sa tiyan ni Justin, ay agad itong nawalan ng malay sa kabiglaring nagmulat ng mga mata. Malilikot ang mga mata ni Justin na tumitingin sa buong paligid. Nasaan ako? Bakit nasa ibang katawan na ako? Ibalik niyo ako sa sarili kong katawan! Inuutosan kita. Nabawiin mo na ang barang na iginawad mo sa binatang ito. Kay Justin! At bakit ko naman yung gagawin? Nararapat lamang sa kanya ang ginawa ko. Bilang na ang oras at araw niya. Dahil malapit ko nang bawiin ang hiram na buhay niya. Hindi ka Diyos para gawin yan. Tanging ang Diyos lang ang may karapatan na bawiin ang buhay na ipinahiram sa kanya. Masyado na siyang masaya sa mundong ito. Mas gusto niya manloko at manakit ng mga babae. Kaya tama lang yan sa kanya. Papatayin kita mismo ngayon. Kapag hindi mo binawi ang barang na ginawa mo, magpatawad ka. Dahil yun ang nararapat. Huwag kang magsalita na akala mo'y malinis ka. Alam kong may bahid ka rin ng kasamaan at gumagawa ng itim na karunungan. Sino ka para utusan at gambalain ako? Oo, tama ka. May alam din ako sa itim na karunungan. Pero kaya ko magpatawad at tumigil. Pagkasabi ni Lola
ay nagsalita ito ng Latin na dasal. Malakas at paulit-ulit hanggang sa narinig kong nahihirapan ng boses na nasa loob ng katawan ni Justin. Itigil mo yan! Huwag mo akong panusahan at patayin! Itigil mo yan! Pero hindi nakinig si Lola. Patuloy lang ito sa pagdarasal ng Latin. Kahit patayin mo ako, hindi ko babawiin ang sakit na ibinigay ko sa kanya! Kung ganon, wala na akong magagawa, kundi tuluyan kang patayin. Habang nakadikit pa rin ang krus sa tiyan ni Justin, ay ibang Latin na dasal naman ang sinambit ni Lola. Lalong lumakas ang palahaw ng boses ng mambabarang na nasa loob pa rin ng katawan ni Justin. Panay naman ang galaw ng katawan nito na halatang nahihirapan hanggang sa biglang napaupo si Justin at umunat ang mga binti habang ang isang kamay ay humawak sa leeg nito at ang isa ay sa dibdib. Nanlalaki rin ang mga mata nito at kitang-kita ko ang umaagos na dugo mula sa mata nito, sa kanyang ilong at sa kanyang bibig. Katapos ko rin. Katapusan mo na. Paalam sa iyo, matandang mambabarang. Magsisisi ka! Magsisisi ka sa ginawa mo! Pagkasabi ni Lola, ay bumuka ang bibig ni Justin na parang kinakapos ng hininga. Naalarma ako, pero pinigilan ako ni Lola na lumapit. Tapos na. Pinatay ko na mambabarang. Ang kailangan ko na lamang gawin ay gamutin siya para tuluyan na siyang gumaling. Muling nagsambit ng dasal si Lola habang pinapahiran ng mabangong langis ang mga sugat ni Justin. Kitang-kita ko na naglalabasan ng lahat ng uod sa sugat niya. Inipon yun ni Lola sa kasinunog. Rinig pa namin na nagpuputukan ang mga uod. Muli siyang nagsagawa ng ritual at kahit walang malay si Justin, ay pinainom niya ito ng langis na may halong katas ng mga halaman at bulaklak. Hindi nagtagal ay nagkamalay din ito. Ano pong nangyari? Ginabot lang kita. Pinatay ko ang mambabarang na gumawa sa iyo niyan dahil wala siyang plano na bawiin ang ginawa niya sa iyo. Kailangan ko lang mamili kung hahayaan ba kitang patayin ka niya o siya mismo ang papatayin ko. Pinili ko ang huli para makaligtas ka. Naniniwala ko na kaya mo magbago, iyo. At sana, huwag mo nang gagawin ng panloloko na ginagawa mo. Dahil hindi malabong maulit ito. At baka sa pagkakataong yon, hindi ka na makaligtas pa. Maraming salamat po, Lola. Pero teka, bakit po may dugo ang mga mata ko? Ganun din po sa ilong ko at sa labi ko. Maghilamos ka na lang at magbumog. Pinatay ko kasi ang mambabarang. Kaya may dugong lumabas sa'yo. Maayos na bang pakiramdam mo, Justin? Oo, bigla akong lumakas at nawala ang bigat ng pakiramdam ko. Malakas ang mambabarang na yon. Mas nangingibabaw ang sakit na ibinigay niya kaysa sa sakit na ibinigay at pinaramdam ko sa'yo noon. Mukhang ibinuhos niya sa'yo ang lahat ng nalalaman niya sa barang. Itong langis, gawa ko yan para sa madaling paghilom ng mga sugat. Pagkatapos mo maligo, ay ipahid mo yan hanggang sa gumaling at matuyo ang mga sugat mo. Hindi ko alam kung ano po sasabihin ko. Hindi ako makapaniwala na nangyayari pala talaga to sa tunay na buhay. Lubhang mahiwaga ang mundo na ating ginagalawan. Kahit ako, ay hindi rin sakop ng kaalaman ko ang lahat ng nagaganap dito. Basta't ang alam ko lang, hindi nawawala ang masasama at mabubuti sa mundong ito. Hala, sige na iyo. Kami ay uuwi na. Gabi na at pagod na rin kami. Balitaan mo na lang si Joanna tungkol dyan sa mga sugat mo. Teka, kumain na po muna kaya kayo. Hindi na. Mas gusto ko magpahinga dahil napagod akong talunin ang mambabarang na yon. Sige, Justin. Mauna na kami ng lola ko.
Nang masiguro ko na ayos na si Justin Pañero, ay napansin kong bigla ring nawala ang mga langaw na nasa loob ng bahay niya. Nabawasan din ang mabahong amoy bulok na nanggagaling sa mga sugat niya. Nang makauwi kami sa kondo, ay agad na nahiga si Lola sa kama. Hinayaan ko siyang matulog dahil mukhang napagod talaga siya sa panggagamot at pakikipaglaban. Kinabukasan ay dumalaw si Mike sa kondo. Ipinakilala ko siya kay Lola at mukhang nagkasundo naman sila. Masaya kaming nagkwekwentuhan nang biglang tumawag si Justin. Sinagot ko yun at napag-alaman kong nakaligo na siya at pinahiran na niya ng langis ang mga sugat niya. Natutuwa siya dahil malakas na siya. Wala nang sakit na nararamdaman. Mula sa mga sugat niya, nawala na rin ang mabahong amoy at may gana na rin siya na kumain. Inaya ko si Mike na puntahan namin si Justin. Pumayag naman ito. Nagkwentuhan lang kaming tatlo hanggang sa nagsabi si Mike kay Justin kung pwede nga raw akong ligawan. Pumayag naman ang ex ko at masaya kaming umuwi. Lola, ayos lang po ba kayo? Ano nangyari kay Lola? Okay naman siya kanina bago tayo umalis ha. Lola? Lola, magsalita kayo. Ano po nangyari sa inyo? Ang dip-dip ko. Nadidikip. Hindi ako makahinga. Diyos ko, dadalhin po namin kayo sa ospital. Huwag na kayo mag-abala pa. Alam ko nang mangyayari ito. Teka, tatawag na lang ako ng ambulansya. Lola, huwag mo kong iwan, please. Lola, kapit lang po. Kunin mo ang libreta ko na nasa bag. Mas yun ang kailangan ko. Bilisan mo. Kahit puno ng luha ang mga mata ko, ay mabilis akong kumilos para kunin ang bag ni Lola. Nang makuha ko ang libreta, ay iniabot ko yun sa kanya. Kahit naghihirap siya, ay pinilit niyang buklatin ang mga pahina. Nang makita niya ang hinahanap, ay binasa nito ang isang dasal na nakasulat doon. Kahit nahihirapan sa pagsasalita, ay inulit-ulit niyang sambitin ang dasal na yon hanggang sa napansin ko na nabitiwan niya ang libreta at nawalan siya ng ulirat. Doon na ako napabunghalit ng iyak. Saka ko inalalayan ang ulo ni Lola. Lola naman eh. Lola, wag po kayo mamamatay. Huwag niyo akong iwan, Lola. Lola! Joanna, tignan mo to. Pinunasan ko ang luha na kumalat sa mukha ko, saka iniabot ang cellphone ko. Pinanood ko ang footage na kuha ng CCTV nung umaga ring yun. Kitang-kita sa video na biglang nanikip ang dibdib ng matanda. Sapu-sapu nito ang dibdib habang nasa kusina. Ilang sandali pa ay umupo ito sa sofa, saka hinimas-himas ang dibdib. Makikita rin ang pag-inhale-exhale nito hanggang sa bigla na lang itong nangisay at natumba sa sahig. Lalong bumalong ang luha ko sa mga mata. Teka, parang nagkakamalay na si Lola. Pagtingin ko kay Lola, ay dilat na ang mga mata nito at pinipilit bumangon. Lumapit kami ni Mike para alalayan siyang makatayo. Sakto namang dumating ang ambulansya. Kinausap ni Mike ang mga medics at nurse dahil tumanggi rin si Lola na magpadala sa ospital. Hindi namin siya napilit, kaya pinaalis na lang namin ang ambulansya. Pagkainom ni Lola ng tubig, saka siya nagsalita tungkol sa nangyari sa kanya. Hindi ako inatake sa puso. Ang nangyari sa akin ay ang kapalit na ganti ng mambabarang na pinatay ko. Malamang ay may sumpa siya kay Justin na kung sino ang tutulong at gagamot dito ay mamamatay. Buntik na talaga ako kanina. Mabuti na lang at may dasal ako na pag-ontra doon. Kung hindi, baka paglalamayan niyo na ako. Ganun ba yun, Lola? Oo, Apo. Lahat ng kabutiang ginagawa namin ay may kapalit at katumbas na sakripisyo. At sa tuwing pumapatay kami ng masama at gumagamot ng taong kailangang tulungan ay may kabayaran.
Inaasahan ko na ganito mangyayari. Mabuti na lang at bumalik kagad kayo sa tamang oras. Natakot po ko, Lola. Akala ko po talaga mamamatay na kayo kanina. Hindi pa iaadya ng nasa itaas na ako ay mawala. Lola, mahal na mahal po kita. At sobrang proud po ko sa kabutihan po ninyo. Nang araw na yon ay naging maayos na ang lagay ni Lola. Talagang matalinghaga ang mundo, Panyero. Dahil sa mahirap ipaliwanag na mga nangyayari. Si Justin naman ay tuluyan ng gumaling sa sakit niya at nang bumalik siya sa doktor ay napag-alaman na wala na siyang cancer. Kahit ang doktor ay hindi rin makapaniwala sa himalang nangyari kay Justin. Kami naman ni Mike ay nagkaroon ng relasyon. Nang mag-anim na buwan na kami ay saka ito nag-propose ng kasal sa akin. Tinanggap ko ang alok niya at ngayon ay punong abala na kami sa pag-aayos ng aming nalalapit na kasal. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Panyero. At sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, mga Panyero.